Sige mga kaibigan, ako si Haris Sultan. At sa mga matagal nang sumusubaybay sa akin, alam nyo na hindi kailanman namatay ang pagiging optimistiko ko. Palagi kong sinasabi na hindi matanggap ng isipan ko na ang pinakadakilang sibilisasyon na nalikha ng sangkatauhan ay basta na lang mawawala at mamamatay. Wala talagang saysay iyon para sa akin. Paano mo masasabi na nasakop mo ang mundo? Hindi lang sa dahas kundi sa teknolohiya, agham, edukasyon, at pagtatayo ng maayos na lipunan at pamahalaan. Lahat iyon. Tinalo ng kanluraning sibilisasyon ang lahat ng ibang sibilisasyon sa mundo. Patas at malinaw sa bawat aspeto, bawat aspeto. Kaya paano ito umabot sa puntong naging sobrang mayabang, sobrang kumpiyansa, at sobrang maawain sa mga kulturang matagal nang sinusubukang pabagsakin ito? Hindi pa rin siya magising, kaya hindi ko matanggap. Pero hindi ibig sabihin panalo na ang laban, malayo pa doon. Pero may magandang nangyari sa United Kingdom. At ang buong dahilan ng interes ko sa politika ng United Kingdom ay dahil ang United Kingdom ang naging ninuno ng kultura ng Australia at Amerika at Canada. Napakahalagang bansa, maaring maliit, pero napakahalagang bansa. Nakikipaglaban ito sa paglaganap ng Islamismo bilang dating Muslim na may kaalaman sa Islam at kung paano nito sinisira ang mga lipunan. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito dahil interesado ako sa politika ng United Kingdom. Para kay Rupert Lowe na lumabas, ilunsad ang kanyang partidong pampulitika at bigyan si Nigel Farage ng kaunting hamon. Dahil hindi ko lubos na sinuportahan si Nigel Farage. Dahil hindi ako sigurado na gagawin niya ang kailangan ng bansang ito. Totoong hindi ako naniniwala doon. Para sa akin, si Nigel Farage ay populista, madaling maimpluwensyahan at mabilis magbago ng opinyon. Pero ang mga tulad ni Ben Habib ng Advanced United Kingdom na, sa totoo lang, ay nag-anunsyo rin na pagsasamahin niya ang kanyang partidong politikal sa Restore Britain ni Rupert Lowe. Sa tingin ko magandang kombinasyon yon. Kaya hayaan mo akong ipakita. Hayaan mo akong mabilis na ipatugtog sa'yo. Sa loob ng 24 na oras mula paglulunsad, ito ang lagay ng mga partidong pampulitika sa Britanya. Nangunguna pa rin ang reform na may 25% green. Nakakatakot talaga mga kaibigan. Kaya maganda ang ginagawa natin dito. Kung gusto ninyong isama sila, siguro magbabago rin sila ng tono. Ilan ang kabuuan nito? 48%. Sige, pero ito at ito, 35 yan. 45% pala. Kaya halos dikit lang mga kaibigan. Halos dikit lang. At syempre, kailangan nating magsama-sama ang lahat ng konserbatibong boses. Mangyayari yan, kailangan mangyari. Kung si Nigel Farage, Rupert Lowe, o Kimi Badenoch ang may pinakamaraming boto, siya ang magiging punong ministro. Mukhang nagbabago na rin ang tono ng mga Toryo. Ipapatugtog ko sa inyo ang pinaikling launch video ni Rupert Lowe. Sa tingin ko, ito na ang pinakamalaking patalastas sa kasaysayan ng politika sa Britanya. Panoorin ninyo. Umabot na ito ng mahigit 33 milyong views sa loob ng 48 oras. Sige, 33 milyong views. Kaya ipapatugtog ko sa inyo ang pinaikling version nito. Pakinggan natin. Ang partidong pampulitikang ito ay umiiral na ngayon para sa isang dahilan, ibalik ang kaayusan sa Britanya, gawing mas maganda, mas ligtas, at mas masagana ang lugar para sa mga kalalakihan at kababaihang Briton na magpalaki ng kanilang mga pamilya. Magiging mahirap ito at magiging masakit, pero tinitiyak ko sa inyo na posible ito. Naniniwala ako dito. Sana ay pag-isipan mong sumama sa paglalakbay na ito at maging miyembro ng partido. Bansa natin ito, kaya sama-sama nating responsibilidad na kumilos. Ibabalik natin ang dating sigla ng Britanya. Maraming salamat. Kailangan natin ibalik ang dating sigla ng Britanya mga kaibigan. Walang kailangang ihingi ng paumanhin. Mahalaga ngayon ang bansang ito. Sana napanood nyo ang talumpati ni Michael Rubier. Baka magbigay ako ng reaksyon sa talumpati ni John David Vance. Napakagandang talumpati iyon. Ganyan na ganyan din ang nararamdaman ko. Para sa lahat ng ating mga bansang kanluranin, ito ay isang banta sa ating sibilisasyon na kinakaharap natin. Ang kanluraning sibilisasyon ay humaharap sa pinakamalaking hamon mula noong panahon ng Nazi Germany. Pero sa tingin ko, magiging magulo ito sa usaping burokrasya. Magiging magulo talaga. Pero may politikal na solusyon dito. Maaari tayong lumikha ng politikal na solusyon. At inanunsyo na ni Rupert Lowe ang ilan sa mga ito.
Hayaan ninyong basahin ko ang ilan sa mga tweet na ginawa niya tungkol sa pag-restore. Ang gobyerno ng Britanya ay magpapasa agad ng batas para tiyakin na kung may sumalakay at magbanta sa iyong pamilya sa bahay, anumang mangyari sa kanila ay problema na nila. Ngayon, kung may pumasok sa bahay ko at napigil ko gamit ang dahas, pwede pa rin akong makulong. Kalokohan yun. Kaya gusto ko sa Amerika. Pag nasaktan o namatay ang sumalakay, ayos lang. Hindi ka kakasuhan, ang batas ay papanig sa'yo gaya ng nararapat. Handa na ilathala ang aming komprehensibong polisiya. Ilalatag namin ng eksakto kung paano mababago ang batas at kung paano mapapalawak ang mga karapatan ng matinong mga mamamayang Briton. Ilalabas ito sa lalong madaling panahon. Kahanga-hanga si Rupert Lowe. Pero magugustuhan mo ito. Sabi ko, oo, ito na. Unang hakbang natin ito at pinakamagandang paraan para magsimula. Sige, sa unang araw ng isang Restore Britain na gobyerno, parehong halal at kosher na pagkatay ay ipagbabawal. Maraming mga Hudyo ang naiinis dyan. Sa tingin ko, marami rin akong tagasunod na Hudyo. Pasensya na mga pare, pero kailangan natin itong gawin. Hindi pwedeng piliin lang ang isang grupo. Kung gagamit tayo ng lohika, kailangan nating ipatupad dito ng pantay-pantay sa lahat. Sa Britanya, inaalagaan namin ang hayop, hindi sila pinapatay ng brutal. Malupit, nakakabaliw, at barbariko ito. Ipagbabawal ito ng Restore Britain. Napakagaling. At tingnan mo kung ano ang ginagawa ng mga Muslim. Nag-post sila ng video. Hindi ko ata kaya. Hindi ko siguro ito mapapakita pero susubukan ko. Susubukan ko pero medyo malabo ito. Hindi naman marahas, nagpapakita lang ng baboy. Nahuli siya ng makina, hinawakan at na-stun. At sa tingin ko nabali ang leeg niya, pero wala siyang naramdaman. Sabi ni Rupert Lowlife, gusto niyang ipagbawal ang halal dahil barbariko raw ito. Samantalang ito naman. Sabi ko na-stun siya, tanga, di niya naramdaman. Ano bang pipiliin mo? Dahan-dahang hiwain ang leeg mo o ma-stun? I-anesthesia mo na lang ako tapos hindi ko na alam ang nangyari. Oo, malungkot, pero hindi niya maintindihan yon. Hindi naman ito masakit at yan ang gusto natin. Ngayon may mga naglalabas ng lumang tweet ni Rupert Lowe. Hindi ko alam kung sumali o suportado niya. Tungkol sa fox hunting. Ang mga fox ay peste, ayon sa pagkakaintindi ko, at ang pangangaso ay hindi kalupitan, ito ay para sa kaligtasan. Mas mabuting mangaso ng hayop kaysa palakihin sila sa mga bukirin. At alam mo na, ilagay sila sa panghabang buhay na stress. Mas mainam mangaso ng mga iyon dahil sanay silang hinahabol at para talaga doon. Laging hinahabol ang mga hayop, pero kahit paano, may kalidad pa rin ang kanilang buhay ayon sa kalikasan. Ang pangangaso ay hindi masama o malupit, ito ay para sa kaligtasan at kinakain din ng mga mangangaso ang nahuli nila. Sa totoo lang, hindi natin pwedeng kainin ng lobo. Pero sa tingin ko, pinapayagan lang ito kapag sobra na ang dami nila. Ngayong panahon ng pagpuksa, may salot ng baboy sa Victoria at maraming nangangaso ng baboy ramo roon. Hindi kalupitan yun dahil sinisira nila ang mga pananim. Kahit papaano, hanggang sa puntong iyon, namuhay sila ayon sa kung paano nilayo ng kalikasan na mabuhay sila. Marami silang maling argumento. Sa tingin ko, mahalaga ito sa ating kasaysayan. Meron tayong magandang balita. Sa totoo lang, dito sa Australia, ewan ko lang kung alam ninyo. Ang dating pangalawang pinakamalaking partidong pampulitika namin ay napalitan ng One Nation ni Pauline Hanson bilang pangalawang pinakamalaking partido. Alam ko na yon dahil nakita natin ang paglago ng reforma, partido ni Marie Le Pen, at Alternative for Deutschland, kaya sigurado akong mangyayari talaga yon. Kaya yan ang yumanig sa Australian Liberal Party hanggang sa kaibuturan, at nagkaroon kami ng leadership coup sa Australian Liberal Party. At hulaan mo kung ano ang nangyari. Ang papalit na bagong leader ay nagpaplanong ipagbawal ang mga imigrante mula sa 13 bansa na may mga rehiyong kontrolado ng terorista. Bakit grabe? Hindi ba't Liberal Party ito? Kaya ito ang mga bansang ipagbabawal. Kasama dito ang ilang bahagi ng Pilipinas, Afghanistan, Somalia, Yemen, Egypt, Libya, Algeria, Mali, Nigeria, at Cameroon. Siguro may nanonood ng mga video ng mga migranteng ito na hindi maganda ang asal sa Europa. May nakakapansin talaga. Maaaring magdulot ang panukalang pulisiya na mapasailalim ang 37 rehiyon sa kontrol ng 15 nakalistang teroristang organisasyon. At saka, Gaza, siguradong walang tanong-tanong. Kaya wala nang mga migranteng galing Gaza sa ilalim ng gobyerno ng Liberal Party na hindi rin naman mangyayari. Hindi tayo magkakaroon ng pangkalahatang halalan hanggang 2027. Nagbabago na ang ihip ng hangin.
Mga pare, ang tinig ng kanan ay nagdadala ng pagbabago, ginugulo natin ang two-party system, at kailangan itong mangyari. Ito ang dahilan kung bakit ko sinasabi, bawat tao, kahit na may mga sekundarya at tersyaryang issue ka na hindi lubos na tugma sa partido ni Pauline Hanson na One Nation, dapat tayong lahat bumoto sa kanan sa labas. Pero hindi naman sobrang kanan. Walang malayong kanang partido sa Australia ngayon. Dati, ang Liberal Party ang konserbatibong boses. Pero lumihis ito pakaliwa kaya kinailangang bumalik. One Nation lang ang nakapagpabalik sa kanila para gawin yon. Ang One Nation, maaaring hindi sila may pinakamalakas na pulisya sa krisis, sa pabahay o ibang issue. Pero ang banta ng pagdagsa ng mga migrante mula sa ibang kultura, mula sa banyagang kultura, ay isang banta sa ating pag-iral. Ang Australia ay uunlad lang kung mananatili itong Australia. Hindi kung magiging parang gitnang silangan, Lebanon, India, o iba pa. Magiging iba na ito, hindi na Australia. Sa tingin ko, magiging napakapangit na third world itong lugar, hindi na Australia. Tingnan mo, ano ang nangyayari kapag nagdadala ka ng maraming tao mula sa mga third world na kultura? Nangyari na yun doon, mangyayari rin yun dito. Kaya kailangan natin ng matatag na pamumuno na hindi agad-agad lumilitaw. Sa demokrasya, pwede nating suportahan ang mga politikong tulad ni Rupert Lowe. Alam kong palagi siyang nandyan, pero sikat siya. Sa loob ng 48 oras, umabot siya ng 10%. Ang One Nation ay unang beses na nasa 23%. Lumalago ito at patuloy pang lalago. Mangyayari lang ito kung malinaw tayong magpapasya kung paano dadalhin ang ating mga bansa sa hinaharap.